Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. At ang ating pong topic ngayong gabi ay patungkol po sa fellowship. Nasa buwang ito, lahat po ng ating tatalakayin ay patungkol po lahat sa fellowship. At ang naibigay po sa akin ay the value of regular fellowship. At ang verse po na ibinigay po para dyan ay matatagpuan po sa Lucas 4, talatang 16. Luke 4, verse 16. Ganito pong pagkasabi dito po sa aking Biblia, sa King James Version. Ganito po ang sabi. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Yun po, doon po, ang Panginoong Hesus po ay, nung panahon yon bumalik sa Nazareth at siya po'y pumunta sa sinagoga para magbasa ng scripture. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, sa gabi pong ito muli narito kami lumalapit sa inyo na mayroong kapakumbabaan sa aming mga puso. Kami po'y humihingi ng iyong biyaya na una kami po inyong pakalinisin sa lahat po ng aming kalikuan, aming mga kasalanang nagawa laban sa inyo, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa magsalo-salo sa iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa inyo. Patuloy ka pong gumawa sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na inyo pong buksan ang aming mga pusong espiritual upang ang lahat po ng inyo pong ipapahayag sa amin sa gabing ito ay tunay na pumasok sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po at patuloy po ninyo kaming samahan hanggang sa matapos po ang aming pananambahan sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, bakit po natin kailangang pahalagahan ang regular na pakikipag-fellowship sa ating mga kapatid at sa Diyos? Bakit po kailangan nating dumalo sa bawat pananambahan ng iglesia? Dito po sa mga tanong na ito ay iikot ang ating mensahe sa gabing ito. Ako po'y medyo matagal-tagal na rin naging Kristiyano at akin pong nakita at napagmasda na marami sa mga kapatiran ang iba-iba marahil ang pananaw sa pagdalo sa pananambahan. Tingnan po natin letter A. There are some Christians who attend every service of the church when possible. Yun po ang una. Mayroon pong mga mananampalataya na faithful sa kanilang pagdalo sa pananambahan tuwing linggo. Hanggat maaari, dadalo sila. A-attend ng Sunday school, at lahat po ng gawain sa pagsamba ay dinadaluhan nila. Maging sa mga prayer meeting. Tayo mayroong prayer meeting tuwing Miyerkules, alas 6 ng gabi. Mayroon pong mga kapatid tayo na faithful maging sa pagdalo sa prayer meeting. Alam nyo, kahit ngayong mayroon na tayong pananambahan sa gabi, ay may mga nakikita akong dumadalo na sa umaga, na dumadalo pa rin sa gabi. Sila po yung mga matatawag nating faithful sa kanilang pagdalo sa pananambahan. At mayroon din namang mga mananampalataya na hindi dumadalo ng regular sa pananambahan. Tingnan po natin sila sabi sa letter B. There are other Christians whose attendance is infrequent. Kung mayroon pong mga tapat sa pagdalo sa pananambahan, mayroon din namang mga Kristiyano na dumadalo sa pananambahan kung kailan lang nila gusto. Dito nga sa Sky, meron akong nakikitang tuwing Christmas lang yata at saka New Year, kung dumalo. Pero ewan ko, baka sa ibang church, dumadalo pagka hindi Christmas at saka hindi New Year. Pero, napagmamasdan ko kasi yun eh. Nakita ko na sa ganung panahon lang sila dumadalo. Bakit po hindi pare-pareho ang konveksyon ng mga mananampalataya tungkol sa pakikipag-fellowship? Bakit po ang ibang Kristiyano ay nagagawang dumalo ng regular at bakit ang iba ay hindi nagagawang dumalo ng regular sa pananambahan?
Ano po ang nagagawa ng regular na pagdalo at ng hindi regular na pagdalo sa pananambahan? Ako po ay naniniwala na mayroong malaking pagkakaiba kung dadalo ka ng regular kaysa hindi ka dadalo ng regular sa pananambahan. Mayroon po itong nagiging epekto sa ating spiritual na buhay at mayroon din po itong nagiging epekto sa spiritual na buhay ng kongregasyon. Ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang mahalagang dahilan kung bakit dapat napahalagahan natin ang palagiang pagdalo sa pananambahan. Una, ito po, why we should attend every service. Una, to fulfill the commands of God. Ano-ano po ang mga utos na ito ng Diyos? Letter A, the command not to forsake our assembling. Sabi po sa Hebrews 10:25, ito po'y kinuha ko po sa King James Version pa rin, not forsaking the assembling of ourselves together. Hindi ko na po tinapos. Yun lang po ang mahalagang sinasabi na nagsasabi kung bakit hindi po natin dapat kaligtaan ang pagdalo sa pananambahan sa ating pagkakatipon. Ito pong Hebreo 10:25 ay isang paalala o babala na di natin dapat kalimutan ang ating pagtitipon tulad ng ginagawa natin ngayong gabi. Na tayo ay nagkakatipon dito kasama ang ating mga kapatid para sumamba sa Diyos. Ang problema, may mga kapatid tayo na kung minsan hindi dumadalo sa mga pagkakatipon, lalo na sa pananambahan. Delikado po ito. Maaari po itong maging dahilan ng pagbabackslide. Sa simula, di mo nadadalo ng isang linggo. Pagkatapos ay naging madali na lang na sa kanila na huwag dumalo sa pananambahan tuwing linggo. Hanggang sa tuluyan ng hindi dumalo. Nag-backslide na. Marahil ay hindi po nila naunawaan ang pagdalo sa pananambahan ay iniuutos ng Diyos. Kaya kailangan po nating maunawaan na ang pagdalo natin tuwing linggo sa pananambahan ay pagsunod natin sa utos ng Diyos. Pangalawa po, letter B. The command to edify one another. Kung bakit po kailangan nating dumalo ng regular sa pananambahan ay dahil mayroon po tayong tungkulin na i-build up ang bawat isa. Ang sabi po sa Romans 14 verse 19, ganito po ang sabi, let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Ang utos po ay gawin natin ang lahat ng bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Kailangan po na maging matiyaga tayo sa pagtuturo, sa mainahong pagpapayo, at sa pagpapasigla sa kalooban ng bawat isa para lumago tayong lahat sa Panginoon. Paano po natin itong magagawa kung tayo ay absent? Alam nyo, ang presensya lang natin ay nakaka-encourage na yan sa iba. Paano po tayong makapagpapatibay sa iba kung tayo po ay absent? Kaya kailangan po nating pahalagahan ang ating mga pagtitipon tuwing linggo sa ating pagsamba upang makapagpatibay tayo ng ating kapatid dahil utos po ito sa atin ng Diyos. Pangatlo po, the command to seek first the kingdom of God. Ito pa po ang isa sa mga utos ng Diyos. Inuutosan tayo ng Panginoong Hesus na unahin ang kaharian ng Diyos. Sa Mateo 6:33 ay sinasabi po na, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po tayo ay mayroong mga priorities sa buhay. Ang kailangan lang natin ay ilagay sila sa tamang pagkakasunod-sunod. Unahin natin ang Diyos, saka natin isunod ang iba. Alam niyo, maraming Kristiyano ang hindi tumatanggap ng trabaho kung makakaapekto sa kanilang pagsamba sa Diyos. Pero pino-provide naman ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan kahit di magtrabaho. May mga Kristiyano namang hindi dumadalo sa pagsamba dahil may sakit, tulad halimbawa ng rayuma. Pero pagdating ng Lunes, pumapasok sa trabaho, o kaya naman ay pumupunta sa grocery, o kaya ay sa mga mall, nataglay ang karamdaman. Paano pong makikita doon ang pag-una sa Diyos? Mayroon namang di dumadalo kasi bibisita sa mga kamag-anak. Yan ba ang pag-una sa Diyos?
Kung tutuusin, sino ba ang ating tunay na pamilya? Ang ating pong tunay na pamilya ay tayo. Tayo po ang magsasama-sama, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang doon sa langit. Sabi po sa Mateo 12:46 hanggang 50, hindi ko po yata nailagay yan dyan, pero siguro pwede nating basahin. Mateo 12. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi dyan sa Mateo 12, talatang 46 hanggang 50. Ito po. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid ay nangakatayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nangakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. So malinaw po dito, ang sinasabi po dito na ang ating pamilya ay yung mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Sila po ang ating pamilya. Sila ang makakasama natin magpahanggang wakas. Walang wakas. Pagpakailanman. Wala pong katapusan yan kasi tayo po magsasama-sama hanggang doon sa langit. Kung mayroon man tayong kapamilya na hindi po mananampalataya, hindi po natin yan makakasama sa langit. Hanggang dito lang tayo sa lupa magkakasama-sama. Pero tayo pong magkakapamilya sa Panginoong Hesus, dahil sa Panginoong Hesus tayo pong magsasama-sama magpakailanman. Kung hindi po tayo magiging faithful sa pagdalo sa pananambahan, masasabi po kaya nating sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Kung hindi ka faithful sa pagdalo sa pananambahan, masasabi mo kaya na inuuna mo ang Diyos. Pag-isipan po ninyo yan mga kapatid, tandaan po natin na ang pagdalo sa mga pagtitipon ng iglesia ay pagsunod sa utos ng Diyos. Yun po ang katotohanan po niyan. Pangalawa pong dahilan kung bakit kailangan nating maging matapat sa pagdalo sa pananambahan ay to grow and develop spiritually. Paano po ito mangyayari? Letter A. The services are designed for spiritual growth. Ang atin pong mga gawain sa pagsamba ay dinisign po yan para po tayo ay lumago spiritually. Ang pakikinig ng mga sermons ay nakakatulong sa atin para lumago. Nailagay ko ba yung Hebrews 5? Wala. Ayan, nailagay ko pala. Ganito pa ang sabi sa Hebreo 5, talatang 12 hanggang 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang na. Gulang sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. So, yun po ang malinaw na sinasabi sa Hebreo 5 talatang 12 hanggang 14 na ito pong pananambahan, ang pakikinig natin ng mga preaching ay bahagi po ng pagpapalago ng ating buhay espiritual. Kahit po ang mga awit na ating inaawit, yan po ay dinisign para turuan tayo at gamitin din sa pagpupuri sa Diyos. Ang sabi po sa Colossus 3:16, ganito, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Malinaw po yan.
Dinisign po yan, yung mga sa awit na ating inaawit, dinisign po yan para tayo lumago spiritually. Ang pananalangin, ang pakikibahagi sa Lord's Supper, ang pagkakalob at pag-iika po ay dinisign yan para tayo ay mapalapit sa Diyos. Ganun po kahalaga ang palagiang pagdalo sa pananambahan. Ito po ay dinisign para sa ating paglagong espiritual. At kung ang mga gawain sa pagsamba ay nakakatulong sa atin sa paglagong espiritual, ibig sabihin, ang ating paglago ay nakadepende sa ating pagkaing espiritual. Sabi po sa letter B, our growth is dependent upon our diet. Ang isa pong Kristiyanong irregular kung dumalo sa pagsamba ay tiyak na makakaranas ng spiritual malnutrition. Sila po ay nagiging susceptible sa mga tukso dahil mahina ang kanilang spiritual na kalusugan. Kaya ang nangyayari, hindi sila makapamuhay ng mapayapa at masaya dahil mahina ang kanilang espiritu. Nagiging mahina ito dahil nagkukulang ng sapat na spiritual na pagkain na makukuha lamang sa mga pagdalo sa pananambahan at sa pakikinig ng mga mensahe. Kahit po ang ating mga katawan, kung kulang pagkain ay tiyak na manghihina at madali ring kapitan ng karamdaman. Kaya kailangan po nating dumalo lagi sa pagsamba para magkaroon tayo ng malusog na espiritu. Yun po ang sinasabi sa pangalawang punto natin na to grow and develop spiritually. Ang isa pa pong dahilan kung bakit kailangan nating dumalo sa tuwing may pananambahan ay to help the church function properly. Tingnan po natin ang sinasabi. Letter A. A local church needs workers. Ang iglesia po ay parang katawan na kailangan ng lahat ng parte para gumawa ng kani-kanilang gawain. Tandaan po natin na iba-iba ang mga kaloob sa atin ng espiritu. Kaya kung ang isa sa atin ay hindi dadalo, ibig sabihin, kulang ang bahagi ng katawan natin. Wala pong kahit isa man sa atin ang makapagsasabing, di naman ako kailangan, di na lang ako dadalo. O kaya ay, di ko naman sila kailangan, di na lang ako dadalo. Ang iglesia po para makapag-function na mabuti, kailangan pareho ang spiritual at physical na serbisyo. Physical services. Napakarami po ng gawain sa church, tulad po ng yung dito sa atin, yung pagsusunglid, yung pananalangin, pagpipreach, pagtuturo sa Sunday school. Sa atin po, maraming level ang Sunday school, kaya kailangan natin ng maraming Sunday school teachers. Kailangan po natin ng mga ushers, yung mga maghahanda ng mga gamitin sa banal na hapunan. Lahat pong ito ay nangangailangan ng pisikal na serbisyo. Kaya kailangan po natin ng maraming manggagawa sa church para mag-function ito ng mabuti. Letter B. The church is dependent upon its members. Ang mga members na irregular kung dumalo ay tiyak po na kakaunti lang ang nagagawa para sa church. Hindi po sila nagiging bahagi ng paglago ng iglesia. Hindi sila nagagamit para may maligtas na kaluluwa. Hindi po sila nakaka-encourage, manapa nagiging dahilan pa sila para ang iba ay manghina. Ang lakas po ng iglesia ay nagmumula sa mga members. Bagamat ang Diyos po ang nagbibigay niyan. Tayo po ay parang kadena. Kapag mayroong isang bahagi ng kadena nawala, apektado na nito ang buong kadena. Ganon po kahalaga ang bawat isa sa atin bilang katawan o bilang isang iglesia. Kaya mahalaga po na ang bawat isa sa atin ay dumadalo lagi sa pananambahan. Pang-apat, ang isa pa po sa dahilan kung bakit kailangang maging faithful tayo sa pagdalo sa pananambahan ay
to provide a good example and influence. Letter A. Ito na po. A Christian are to set a good example. Kanino po tayo dapat magpakita ng magandang halimbawa? Number 1, for one another. Sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po sa Tito 2:7 hanggang 8, ganito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan, pangungusap na magaling at di mahahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Napakalinaw po nitong sinasabi dito sa Tito 2:7 hanggang 8. Lahat daw po ng bagay, sa lahat daw po ng bagay, dapat tayong magpakita ng mabuting gawa na walang kapintasan upang walang masabing masama tungkol sa atin ng mga tao. Dapat daw po tayong maging huwaran para sa ating mga kasamahan sa iglesia. Ito po ang laman ng sulat ni Pablo kay Tito na dapat magpakita si Tito ng magandang halimbawa sa mga kapatiran. Malinaw pong sinasabi yan dito sa Tito 2:7 at 8. Tayo man po ay dapat na magpakita ng magandang halimbawa sa ating mga kapatid. Pangalawa po, na dapat tayong magpakita ng magandang halimbawa for those in the world. Sa mga tao. Ang sabi po sa Mateo 5:14 hanggang 16, ganito po ang sabi, basahin po natin. Dito ko na lang babasahin, maliit yung nandun. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatian ang inyong Ama na nasa langit. Ang buhay natin ay dapat na walang kapintasan. Ang dahilan ay upang walang masabing masama tungkol sa atin ng mga tao. So ano po ang dapat nating gawin? Mga kapatid, tayo ay naliligid ng kasamaan. At kung minsan, nasisiraan na ng loob at nanlulupaypay ang mga Kristiyano dahil sa kasamaan. Nagdurusa ang mga Kristiyano dahil sa kagawan ng mga masasamang tao. Kung minsan ay nasasabi ng ilan na ayoko na hirap na ako. Nangihina ang kanilang pananampalataya, napapalayo sila sa Diyos. Hindi po dapat mangyari sa atin ito. Kahit pa naliligid tayo ng masasama, kaya nating daigin ng mabuti ang masama. Ang mundo ay nasa kadiliman, sa kadiliman ng kasalanan, kamangmangan at pagkahiwalay sa Diyos. Naroon din tayo dati. Naroon tayo noon, ngunit ngayon tayo ay mga ilaw na. Sinasabi po dyan na tayo po ay mga ilaw na nagpapakita sa mga tao ng daan tungo sa Diyos, ang daan ng kaligtasan. Paano po natin ito maipapakita sa mga tao? Maipapakita po natin ito sa pamamagitan ng ating patutuo sa salita at gawa at sa ating pamumuhay. Kaya dapat nakaiba ang ating pamumuhay sa iba tulad ng pagkakaiba ng liwanag sa kadiliman. Kailangang makita ng mga tao ang ating liwanag, ang ating iglesia, ang ating SKI ay dapat na maging tulad ng isang lungsod na nasa ibabaw ng burol. Kailangang makita natin na makita sa atin ang liwanag ni Kristo. Kailangang mahikayat natin ang mga tao na sundan ang liwanag ni Kristo. Kaya po kailangang magpakita na tayo ng magandang halimbawa sa mga tao. Napakahalaga po niyan. Kailangan na yun ang makita sa atin ng mga tao upang ang mga tao mismo ang magdesisyon na sumunod sa Panginoong Hesus sa pamamagitan natin. Letter B.
faithful attendance is essential for good influence. Ang matapat na pagdalo sa pananambahan ay isang mahalagang halimbawa, lalong-lalo na sa mga bagong Kristiyano, sa mga mahihina pa ang pananampalataya at maging sa ating mga panauhin. Maaaring isipin mo na okay lang kung lumiban ng isang linggo sa pagsamba, pero paano naman yung mga tumitingin sa iyo na na-encourage kapag nakikita kang sumasamba pagkatapos wala ka? Paano sila na nag-admire sa iyo dahil sa iyong conviction at devotion sa Panginoon? Kaya kailangan nating maging faithful sa ating pagdalo sa pananambahan dahil ito rin ay nagbibigay ng suporta sa mga namumuno sa iglesia, sa mga preachers at iba pang mananampalataya. Ang iyong presensya ay isang malaking encouragement at ang iyong pagliban ay maaring magbigay ng anxiety sa iyong kapatid na concern sa iyo. Nung ako'y bago pa lang dito sa SKI, sabi ni Pastor, may mga nabe-bless sa iyo. Pagka nakikita kang sumasamba kasama ang mga anak, kasama mo ang iyong mga anak at ang iyong asawa. Abay, mula noon, parang sabi ko, kawawa naman sila kung hindi ako dadalo. May mga pagkakataon na, hindi na ako dadalo. Kasi nung panahon yun, may mga linggo na kailangan kong magtrabaho. Pero dahil doon sa sinabing yun sa akin ni Pastor, talagang na-encourage ako na tuwing linggo dumalo. Kasi kawawa naman yung mga kapatid na yun na hahanapin ka eh. Nasaan kaya si kapatid na ganito, ba't hindi dumalo sa pagsamba? Eh yung trabaho naman nagagawa ng paraan. Kaya namang pagsabayin yung para sa 2 araw, nagagawan ko ng paraan yun. Eh medyo sakripisyo lang talaga. Pero wag po nating kaliligtaan na mayroong mga kapatid tayo na na-encourage kapag tayo ay narito, kapag tayo ay dumadalo sa pananambahan. Mga kapatid, hindi po natin matatakasan ang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay mayroong influensya sa iba na maaaring makaapekto sa iba nating kapatid. Kaya kailangan pong maging faithful tayo sa ating mga pagdalo sa pananambahan. Dahil kung hindi, baka mayroong manghina kung di tayo dadalo sa pagsamba. Tandaan po natin yon. Ang panglimang dahilan kung bakit kailangan nating dumalo sa pananambahan tuwing linggo ay ito, to be ready, watching, and waiting. Saan po yan? Saan po tayo magbabantay at maghihintay? Yan po ay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang babantayan po natin. Letter A disciple of Christ are to be prepared. Ang mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay kailangang nakahanda lagi sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa Mateo 24, talatang 44 ay sinabi ng Panginoong Hesus na maging handa tayo dahil hindi natin alam kung kailan siya muling magbabalik. At sa Mateo 25:13 ay muli siyang nagbabala na dapat tayong magbantay dahil hindi natin alam ang araw at ang oras ng kanyang pagbabalik. Ganon din po si Pablo ay nagbigay din ng babala sa atin sa unang Tesalonica 5:1-11 na dapat tayong maging handa dahil katulad ng magnanakaw, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay hindi natin alam kung kailan. Ito pong paghahanda at paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay bahagi ng ating pagtitiis hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang matapat nating pagdalo sa pananambahan ay makakatulong upang magamit natin ng maayos ang ating panahon habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya habang naghihintay, kailangan nating dumalo lagi sa pananambahan dahil sinasabi sa letter B, attending every service contributes to our preparation. Yun pala. Ang regular nating pagdalo sa pananambahan ay nakakatulong para sa ating paghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang atin pong pagdalo ng regular sa pananambahan ay nakakatulong upang tayo ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Paano kaya kung bumalik ang Panginoong Hesus sa araw ng linggo at wala tayo sa church? O kaya Miyerkules,
sa panahon ng prayer meeting. Pagkatapos nasa bahay ka lang, wala ka namang ginagawa. Meron kayang reward na ibibigay sa iyo ang Panginoon kapag dumating ang Panginoong Hesus na ganun ang ginagawa mo? Parang hindi yata. Hindi ka yata bibigyan ng reward niyan. Paano kaya yon? Dapat nandun ka sa simbahan. Nandun ka lang sa bahay. Wala ka namang ginagawa. Hindi ka dumalo sa pagsamba. Hindi ka dumalo sa prayer meeting. Baka sa halip na reward ang ibigay sa iyo. Mapalo ka pa ng Panginoon. Anong ginagawa mo dyan? Ba't di ka dumalo? Pag-isipan po natin yung mabuti mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Ito. Ang panghuling dahilan kung bakit dapat tayong dumalo sa tuwing may pananambahan ay upang magkaroon tayo ng malinis na konsensya. To have a clear conscience. Letter A. A clear conscience is important. Mahalaga po ang malinis na konsensya. Bakit po? Ang malinis pong konsensya ay napakahalaga dahil una, namatay ang Panginoong Hesus para linisin ang ating konsensya. Kaya napakahalaga po na maging malinis ang ating konsensya. Sabi po sa Hebreo 9:14, hindi ko na ilagay dyan. Dito na lang, basahin ko po dito. Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, nilinis nito ang ating mga budhi mula sa mga kasalanan natin. Nilinis po tayo ng Panginoong Hesus mula sa mga karumihang ito, mga kasalanan ito, para tayo ay makapaglingkod sa buhay na Diyos. Yun po ang sinasabi dito sa Hebreo 9:14. Pangalawa, tayo po ay nagpabautismo bilang pangako natin para lumayo na sa paggawa ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa unang Pedro 3:21, di ko yata na ilagay yan. Sige, basahin po natin dito sa Hebreo 3:21. Unang Pedro 3:21. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon naligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. So, yun po ang pangalawa na mahalagang sinasabi kung bakit kailangan tayo magkaroon ng malinis na konsyensya. Tayo po ay nagpabautismo at kaakibat nun ang pangako na tayo ilalayo na sa paggawa ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Noong tayo ay nabautismuhan, namatay tayong kasama ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo, nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan. Kasama nating namatay sa kasalanan ang Panginoong Hesus. Doon sa bautismo ay nahugasan ang ating mga kasalanan, nalinis ang ating mga budhi, at tayo'y muling nabuhay na kasama ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan natin ng magkaroon ng pananampalataya na may mabuting konsensya. Tingnan po niyo yung sinasabi sa unang Timoteo 1:19. Ang malinis na konsensya ay dapat laging magkasama kung tunay ang pananampalataya. Kaya kung hindi tunay ang ating pananampalataya, ibig sabihin, hindi po malinis ang ating konsensya. Madali tayong madadala sa kasalanan at babagabagin tayo ng ating konsensya. At kung magkakasala tayo at di magsisisi, doon malilis na tayo sa wastong pananampalataya. Kung tama ang ating pananampalataya at malinis ang ating budhi, ang makikita sa atin ay ang ating pananampalataya at mga kilos. Iyon po ay laging
magkaayon. Ang kilos natin at ang ating pananampalataya ay magkaayon kung tayo po'y nasa tamang pananampalataya at mayroong malinis na budhi. Ganon po yun. Ganon ang nangyayari sa atin. Kung bakit po kailangan nating dumalo sa mga pananambahan ng regular, sa sinasabi dito sa letter B, missing services contributes to a guilty conscience. Kung hindi ka po dadalo sa ating mga pananambahan, ito po ay nagko-contribute sa ating guilty conscience. Kung hindi ka dadalo sa pananambahan na wala ka namang karamdaman o kaya ay wala namang nangyari sa iyo na maaring makahadlang sa iyo sa pagdalo, tiyak po na magigilty ka. Dahil alam mo na bilang isang mananampalataya, alam mo kung saan ka dapat sa araw ng linggo. Kapag ang iyong konsyensya ay mayroong guilt feeling, ito po ang nagiging dahilan ng pagmamatigas ng iyong konsyensya. Delikado po yan, baka mawalan ka na nito. Kapag ganito na po ang kalagayan ng iyong konsyensya sa pagdalo sa pananambahan, maaari mo nang gawin mo na rin ang iba pang bagay na hindi maaring maantig. Hindi na maaring maantig ang iyong konsensya. Maaari mo pa kayang masabi yung sinasabi nung sumulat ng Hebreo sa Hebreo 13:18. Ayun, nailagay ko pala dyan. Ganito po ang sabi. Ito at masabi mo pa kaya ito kung hindi ka dadalo o mayroon kang guilt feeling dahil hindi ka dumalo sa pananambahan. Basahin po natin ang sabay-sabay itong Hebreo 13 talatang 18. Idalangin ninyo kami sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi na nagnanasang mabuhay ng marangal sa lahat ng mga bagay. Yun po ang isang talata na napakahalaga na dapat nating panghawakan. Kung hindi ka dadalo sa pagsamba, magkakaroon ka ng guilt feeling. Masasabi mo pa kaya yan? Dito po ay makikita natin kung gaano talaga kahalaga ang pagdalo sa bawat pananambahan. So muli, bakit po natin kailangang dumalo sa bawat pananambahan? Ito po, the faithful and fruitful child of God attends. Ang mga matapat at mga mabungang anak ng Diyos ay dumadalo sa pananambahan para masunod ang utos ng Diyos. Pangalawa, para lumago at ma-develop spiritually. At pangatlo, para makatulong sa church para mag-function ito ng tama. Pang-apat, para makapagbigay ng magandang halimbawa at impluwensya sa mga tao. At panghuli, para magkaroon ng malinis na konsensya. So yun po ang mga dahilan kung bakit kailangan nating dumalo ng regular sa bawat pananambahan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ay tumayo, tayo po'y umawit bilang tugon sa mensahe ng Panginoon. This one body, we are one Lord, united in the Spirit, we are going forth, with His praises on our lips, and a sword in our hands, we are marching on in power, as we possess this land. We are the people of the Lord. We are a holy nation, a chosen generation, called to show forth all the
one by